So, tayo po ay magsisimula sa chapter 1 ng ating pag-aaral. At ito po yung natira sa ruins ng City of Corinth, ng ancient City of Corinth. Meron pa rin daw po ngayong City of Corinth, kaya lang medyo malayo na dito sa original. Pero ba't ba natin pag-aaralan itong 1 Corinthians? Bakit po natin kailangan pag-aralan ito? Ano po? Well, unang-una, ito po ay medyo relevant. Relevant po sa lahat ng churches. So kahit first century yan, relevant pa rin sa atin. Bakit? Dito po may pinag-usapan tungkol sa mga pagkakahati-hati ng church, mga division sa church. Marami na kayong naririnig niyan. Nangyayari po talaga yan hanggang ngayon. Dito po pinag-usapan yung sexual impurity o purity. Purity, banquet lang natin. So, dito po binibigyan ng diin ang resurrection. Ang primary doctrine proclaimed na naaral natin sa gawa, sa Book of Acts. Meron ding discussion sa gender issues, mga kapatid. Updated. Gender issues. Okay? And then, pinag-usapan din dyan yung ating Holy Communion na binasa natin kanina. Dyan din po galing. 1 Corinthians. At eto, may mga pag-uusapan po tayo dyan tungkol sa pagkain. Yan. Food Christian Fellowship. Yan. So, relevant dahil may food. Pangalawa, ito po ay it instructs us about unity. Dahil yan po ay, yan nga yung panalangin ni Jesus, naalala nyo, ng John 17, buong chapter tungkol lang sa unity ng church, ng mga disciples, that they may be one as you and I are one. Yun ang kanyang talagang desire sa puso ni Jesus bago siya patayin, ay magkaisa po lahat ng mga disciples niya. At ang 1 Corinthians po ay nagkaroon ng ganyang issues, worldly divisions among believers in the church. Pangatlo, it lays the foundation for a healthy church, both in terms of biblical doctrines and pastoral care, pastoral affection. Kikita niyo po sa umpisa, yung pag-ibig ni Paul sa church na ito na siya ang nagplant, ano po? Tapos sa buong libro ay ang daming problemang pinag-usapan, and yet sa dulo, pinahayag pa rin niya ang kanyang pag-ibig sa simbahan na to. So this is a church, a real church with real problems, and how did Paul take care of this church? Kaya maganda pong aral natin. Lastly, ito po, it offers the long-term vision. Paul saw the Corinthian church as God sees them. As God's chosen instrument for the kingdom of advancement, and Paul stuck with them kahit napakaraming problema, trusting God's work in their lives. Kaya nga po, kapag nainip na kayo at parang nababagalan kayo sa pag-usad ng inyong simbahan at parang tagal-tagal na, tandaan natin, si San Pablo po mismo nagplant ng church na to. At napakarami niyang problema, and yet he stuck with it. Walang iwanan. The Corinthian church can be described as a church that was defiled, divided, and was a disgrace. Mantakin niyo po yan. Bakit pa natin pag-aaralan yan? Ganyan pala. Yung klase ng simbahan na yan, ba't pag-aaralan pa yan? Kasi nga po maraming tips si San Pablo para sa atin din. Nakasulat sa Corinthians. At bagamat defiled, divided, at disgraced, masusumpungan po natin dito ang encouragement mismo mula sa Panginoon, mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsulat ni San Pablo. At yan ang ating iuwi. Yan ang ating gagawing take-home idea. Ano yung take-home idea? Jesus will keep His church strong forever. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go! Jesus will keep
strong to the end. Walang problema kay Jesus to keep us strong. Baka nasa atin lang. Okay? Yan po ang kanyang promise. Ang gandang panghawakan po niyan. For as long as we keep Jesus central to our church, the head of our church, Jesus himself will keep his church strong until he comes again. Until the end of times, whichever comes first. How do we know? Because his word says so. At yan ang ating babasahin po sa 1 Corinthians. Tayo po tayo, 1 Corinthians 1, 7 and 8. Babasahin po natin sabay-sabay sa kahit anumang version, kahit anumang dialect. Sabay-sabay po natin basahin. 1 Corinthians chapter 1, verses 7 and 8. Ready? Go. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly await for the Lord Jesus Christ to be revealed. He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat po. Napaka-encouraging. Ang iyong salita mismo ang nagsasabi sa amin na si Jesus mismo ang magpapanatili na matatag, malakas, firm, and strong ang iyong simbahan hanggang sa katapusan. Hindi ka po matitinag sa iyong pag-ibig, sa iyong suporta, sa iyong pagmamahal, sa iyong church. Ano man ang mangyari. Lord, may your word proceed from your mouth this morning. And we trust that it will not return to you empty without accomplishing the purpose. Holy Spirit, open our hearts and our minds. At kung pong merong kami sa mga buhay namin na kailangang ma-challenge, nawa o Diyos, gumalaw ka, Panginoon, sa puso namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, makaupo na po tayo. By way of introduction to this book study, let us remember that ano po ba yung Corinth nung panahon na yon? Ang letter po ni San Pablo ay sinulat niya nung siya daw po ay nasa Ephesus ng AD 55 to 56. Ephesus, yan. At ito pong church sa Corinth ay natatagpo ito nung second missionary journey. Saan ba siya located? Meron pong maliit na lupa dyan na ang tawag ay Isthmus na nagkokonekta sa mainland Greece at dito po sa dito po sa isla na to na Peloponnese ang tawag. So, siya po ay isang mayaman na syudad nung panahon na yon. At sinulat siya, yung letter na ito, sinulat ni Pablo from Ephesus AD 55. Siya po yung nagtigil sa Ephesus ng 3 taon. So, ito pong port city na to ay wealthy, strategic. Makikita po nyo dito na siya ay nagkokonekta ng dalawang malaking body of water. At sa liit ng lupa na yan, hinahatak na lang daw yung barko. Kesa po lumibot pa yung barko dito sa malayong to, papunta doon. Kanila daw pong kinakaladkad na lang ang barko dyan. Pero dyan karami. At napakayaman niya, meron siyang stadium, parang kasinlaki ng Araneta Coliseum. 20,000 daw ang kayang maupo doon. At meron siyang games, second only to the Olympics. Talagang marangya at mayaman po itong siyudad ng Corinth nung panahon na yan. Pero, meron din siyang mga temples, napakaraming temples. Isang temple niya ay Temple of Aphrodite. At kasama sa kanilang worship, yung mga bawal. So, yung temple na yun, merong 1,000 prostitutes. Temple prostitutes. Kaya kilala po ang siyudad ng Corinth na napaka-immoral, napakasama, In fact, yung mga Griego daw po ay nag-imbento ng salita, Corinthiazomai. Verb, ginawa silang verb. Diba noun yun? Corinthian.
Ginawa silang verb. Anong ibig sabihin nun? Pag ikaw ay na-Corinthianize, para ka na-kuryente, no? Ibig sabihin, ikaw ay napaka-immoral, sexually immoral. Lahat ng klase ng evil ay nandun na sa Corinth. Sabi nga po nung isang commentary, nung sumusulat daw po si Paul ng letter to the Romans, okay, Romans, tingnan nyo na lang sa bahay, Romans chapter 1, verses 18 to 32. Nung sinusulat daw po ni Pablo yan, siya po ay nasa Corinth. Okay? Yan po ay listahan ng lahat ng kasamaan. Let me see. Ano po yung mga kasamaan na nilista niya dyan? Una, idolatry, sexual impurity, shameful lusts, homosexuality, envy, murder, greed, strife, malice, deceit, disobedience to parents, no love, no mercy, no fidelity. Alam niyo kung saan niya sinulat yun? Nung nasa Corinth daw siya. So, sabi ng commentator, actually, kaya niya naisulat yan, dumungaw lang siya sa bintana. Dahil nakikita daw lahat yung kasamaan na yan sa Corinth. Sa city of Corinth, ganun po ang reputasyon. Kaya pag ikaw daw ay binansagang Corinthian, insulto po. Insulto po yun, or it describes you as someone who was living a sexually immoral life. Ganyan po ang konteksto ng simbahan ng Corinthians. So makikita natin, ang napakalaking temptation, napakalaking sitwasyon na kinakaharap nitong, yan po ang kanilang former lifestyle, culture, and way of living. So ito pong church in Corinth was planted in AD 50 on the second missionary journey at tumigil po si Paul dyan ng 1.5 years. Actually, meron pong naunang letter kaysa dito sa first letter. There was a first letter but it was lost. Sabi, yan po ay nire-refer sa chapter 5 verse 9. Tapos, nagkaroon po ng dahilan kung bakit isulat itong second letter na ngayon ay hawak natin as first letter. Bakit? Una, hindi daw po nagkaroon ng malinaw na pag-interpret do sa unang letter na lost, na hindi na natin nahanap. Pangalawa, may dumating na bisita. May bumisita kay Pablo, yung mga kamag-anak ni Chloe na malamang ay galing po sa city of Corinth, believer, at nagkwento, nag-share. So, tandaan po ninyo, kung hindi nag-share si Chloe ng mga problema niya o ng problema ng simbahan, hindi malalaman ni Pablo, hindi maa-address. Tayo mga kapatid, bilang mga magkakapatid sa pamilya ng Diyos sa Fairview Christian Fellowship, kung hindi nyo po isa-share ang problema nyo, hindi malalaman ng inyong small group leader, hindi malalaman ng inyong deacon, hindi malalaman ng inyong elder, hindi malalaman ng inyong pastor, pero nag-expect kayo na gawa ng paraan. Hindi. Dito, maliwanag na kung hindi na i-share ni Chloe, ay hindi naman omniscient ang inyong mga leaders. So, i-share po natin kung kailangan at nang magawan at ma-address. Pangatlong dahilan daw po ay talagang may dumating na delegasyon mula sa Corinth, the Church of Corinth, at meron talagang listahan ng mga question and answer. At yun po ang dahilan na si Pablo po ay nagsulat nitong 1 Corinthians, which is actually the second letter. Tandaan po natin, dyan din tumira si Pablo, nakasama si Aquila at Priscilla, dyan po siya nag-tent making missionary. Okay? Para hindi daw po siya maging burden. So dahil daw po hindi ginawa ng umulat siya nung second letter na alam natin first letter, hindi daw sinunod yun ng mga Corinthians. Dahil hindi nasunod yun, ang nangyari, pinuntahan ngayon ni Pablo. Pangalawang trip na niya yun. First trip niya, yung church planting, Acts chapter 18. Second trip, pinuntahan niya. Tinawag niyang painful visit. Bakit? Siguro, pinagalitan, mukhang nagka-rebukean, talagang harapan ng kailangan pag kailangan mga kapatid. So, ganun din sa simbahan mga kapatid. Minsan kailangan harapin kayo ng inyong mga leader, i-rebuke kayo lovingly. Tandaan po natin na hindi naman yan personal na atake, kundi concern sa atin kapag tayo kinausap ng leader natin. Dahil may issue, may problema, pupuntahan kayo ng leader nyo at tayo po ay ipapaharap sa atin yung anong problema. Huwag po kayong magagalit, huwag kayong magtatampo. Bakit? This is in the context of love.
loving po yun. Kasi pag pinabayaan kayo, hindi yun loving para sa atin. Pangatlo, so after that painful visit, umuwi ulit si Pablo sa Ephesus, sinulat niya yung third letter niya, na tawag naman niya sorrowful letter. Ano naman yung sorrowful letter? Siya po ay, dahil nga painful yung visit, sinabi niya ay, siya ay parang regret na masyadong malakas ang dating niya. Hindi siya nagsisi na pinuntahan niya. Tama pa rin na pinuntahan. So, pero baka daw masyadong matapang yung kanyang dating. Kaya siya po ay nagsulat nito. Pero nawala din niya ang third letter na yan. And then he received a good report when he was in Macedonia from Titus. Tapos sinulat niya itong 2 Corinthians naman na hawak natin ngayon. So, nagkaroon siya ng pangatlong bisita doon na ma-refer natin sa na siya po ay nag-spend ng winter in Corinth. Sabi po sa letter na yan. So, nagkaroon siya ng 4 na letters, 2 na wala, 3 ang pagbisita niya sa Corinth na ito. Now, ano po ba ang overview? Ito yung overview ni Chuck Swindoll, Insight for Living. Hindi ko alam kung mababasa nyo, maliit ba? Mababasa ba yan? Hindi. Mababasa, hindi. Okay. Sige. Buti naman na hindi kasi hindi ko na i-go through. Pasa ko na lang sa inyo. Yan. Pero ito po ay overview lang ng buong 1 Corinthians na pinag-uusapan. Let's go straight to our text, 1 Corinthians chapter 1. Una, masasabi po natin, sabi sa verse 1 ni Paul, called to be an apostle of Jesus Christ by the will of God, and our brother Sosthenes, to the church of God in Corinth. To those, matatawag po natin ang church na ito na ang title natin ay defiled, disgraced, and divided. Pero alam nyo, ang church na yan ay called pa rin. Tinawag pa rin ng Panginoon. Hinirang pa rin ng Diyos. At ang unang sabi ni Pablo dito, sila ay sanctified in Christ Jesus, called to be His holy people. Di ba kayo nagtataka niyan? Alam na niya kung anong laki ng problema nitong mga taong to, and yet, ang umpisa ng letter niya, kayong lahat ay hinirang ng Diyos. Praise the Lord ba yun? O praise the Lord? Praise the Lord. Yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, kahit anong church na, kahit gaano kalaki ang problema, ay hinirang pa rin ng Diyos, mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-give up sa church nyo. Ano man ang problema dun? Si Pablo nga, siya pa nagtanim nun, napakaraming problema eh. And yet, ang una niya statement, called kayo, sanctified kayo. Ito yung church, in fact, ang tawag dyan ay called out. Ano ba, uso ngayon yung kino-call out? Pag kinall out ka, kinocall yung attention mo to something. Tama ba? Ganun ba yun? So, kung may mali kang ginawa, kinocall out ka. Oy, tanggalin mo yung post mo. Parang hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos yan. Post ka ng kung ano-ano sa iyong Facebook. Kinocall out ka pag mali. Tama ba yun? Oh. Ganun dun, kinocall out. Kasi we are called out of that culture. Yung kultura na dinescribe ko kanina sa Corinth, pina-call out ng Diyos ang simbahan niya. Ibig sabihin, huwag kayong makigaya sa mga Corinthians. Christian kayo, hindi kayo Corinthian anymore. You are set apart, you are holy, you are saints, living saints. Tayo po ay naniniwala na sino ang buhay ngayon. Taas ang kamay ng mga buhay. Yan. Ay, iba patay. My gosh. So kung kayo'y buhay at kayo naririto, nakikinig, pakikurot mo nga yung katabi mo, tingnan mo kung buhay. Baka nangangarap lang yan. Ayan. Kung kayo'y buhay at kayo'y naniniwala na si Kristo ay namatay para sa inyong kasalanan at tinanggap niyo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, kayo po ay anak ng Diyos. Kayo ay living saint. Hindi po tayo naniniwala na kailangang mamatay ka muna tapos pararangalan ka ng mga tao tsaka ka itataas tapos tatawagin ka saint. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo na. Tawagin mong Saint. Saint June. Saint ano pa? Sino dyan? Saint
Yan. Kahit hindi mo kang saint, sabihin, by faith nga eh. Kahit kilala mo ugali niyan, mga kapatid. Kung yan ay totoong Kristiyano, saint yan, maniwala ka na. Si Pablo nga eh. Tinawag na saint yung mga yun eh. Kilala niya yun. You are a living saint. And then, you are a Christian, not a Corinthian. Yan ang sabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, tayo po ay tinawag na hindi makisama. Ayun. Pwede tayong makisama. Okay? Inuman yung mga barkada mo. Gusto mong madala sila sa Panginoon. Siguraduhin mo lang na kaya mong tanggihan. So, meron silang long neck. Meron kang sexy na coke. Yun, coke sa'yo. Hindi sa'yo yung long neck. Naiintindihan niyo po ba ako? We are Christians, not Corinthians. We are called out. We are set apart. Kahit saan pa kayo ilagay na siyudad o trabaho o eskwelahan na napakasama, tandaan nyo kung sino kayo. Kayo ay living saint. Living saint, mga kapatid. Pangalawa, sabi niya, His grace is given to you in Christ Jesus. So individual po yan. Alam naman natin ang grace ay undeserved favor. At dahil dyan tayong kaluluwa natin ay pupunta ng langit. At isang pribileyo na tayo maging anak ng Diyos, naging pamilya tayo ng Diyos kahit na ganito itsura natin, kahit ganito ang kasamaan natin. In spite of being Corinthianized, tayo po ay ginawang anak ng Diyos. Alalahanin po natin yan. Because of the grace given to us, we are called. Pangatlo, siya po ay enriched in every way. Wow, in every way. In fact, sabi po, for in Him you have been enriched in every way. In what way? In all kinds of speech and knowledge. Wow. God thus confirming our testimony about Christ among you. So in other words, yun daw pong kanilang pagkakaintindi sa gospel, tinanggap nila at sila nagkaroon ng mga ganitong gifts at understanding at na-enrich ang buhay nila at may manifestations pa nung panahon na yon ng miracles were a confirmation of our calling. Kayo po ba may pagbabagong narana sa inyong mga buhay? O wala? Pareho lang ng dati. Kung meron mga kapatid, yun ang confirmation of your calling. Huwag nyo nang balikan yung dati. Huwag nyo nang balikan yung dati dahil confirmed na. Confirm ng inyong pagbabago na tayo ay tinawag na ng Panginoon. We have been enriched as a church. As FCF. You do not lack, sabi po sa verse 7, therefore you do not lack, ito yung binasa natin, any spiritual gift as you eagerly wait for the Lord. Sabi niya, this church, ito pong church na to ay talagang maraming gifts at makikita natin sa later chapters. Yung gifts na yan ay nagko-confirm o nagpapatunay na sila po ay ang pinangungunahan ng Diyos. But all these gifts must be used for His glory. Makikita natin sa ibang chapters na ginamit nila yan para magkawatak-watak sila. So hindi ganon. Kung tayo gifted ang buong FCF, gamitin natin para sa unity. Gamitin natin para hindi maitaas yung isang tao, kundi ang Diyos lang. All the glory belongs to Jesus alone. Walang payabangan dito, walang palagalingan, And this ought to encourage us to live holy lives. Why? Binigyan ka ng gift nung hindi ka Kristiyano, hindi mo nagagawa yun. Ngayon, nagagawa mo na kasi the power of the Holy Spirit, nararamdaman mo, nagawa mo. Dati, hindi mo magagawa. Tatayo sa harap ninyo, dami-dami nyo pa naman, lahat kayo nakatingin sa akin, hindi ko nagagawa dati yun. Tatago ako doon sa likod ng teacher. Nakwento ko na sa inyo, huwag na natin ikwento. So, ito po, enrichment, hindi lang sa church. Personally, lahat po tayo ay may enrich. Ano pa pong sabi dito? Ano pa yung calling? And this is the, yung fifth, He will also keep you firm, ito yung sabi natin, to the end. Blameless. True believers who look forward to their coming Savior will want to keep their lives above reproach. Kung kayo po ay anak ng Diyos,
Alam niyo, dadating ulit si Kristo. Dapat ang ating pagnanasa ay masumpungan tayong tapat. Not necessarily blameless na sinlessly perfect, but blameless. Ibig sabihin, there's no verifiable unresolved charges of wrongdoing. No accusation can be brought before you. Hindi naman natin alam lahat nangyayari sa mga bahay nyo. But God knows. And if you're doing something na hindi ka aya-aya sa Panginoon, mga kapatid, God knows. I don't know. Your leader doesn't know. But God knows. And if God knows, and God wants us to be blameless, then tigilan nyo na yun, mga kapatid. Tigilan nyo na yun dahil walang kabutihang mangyayari kung ipagpapatuloy nyo yan, mga kapatid. 2 Peter 2:20-22, ilista nyo na lang dyan. For if they have escaped the defilements of this world by the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, and once again are entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first. It has happened to them. A dog returns to its vomit. A pig, returns to wallowing in the mire sa putikan. Kahit mo hugasan, kahit mo liguan, huwag po tayong babalik doon, mga kapatid. Walang kabutihang mangyayari doon. So itigil kung meron mang, if you're not above reproach now, itigil natin. Let us seek to be blameless beyond reproach. Walang maisusumbat sa atin. Even the appearance of evil, iwasan po natin bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat alam naman natin that God will keep His church strong to the end. What can this mean to us individually and as a church? Ano kayang pwedeng pakahulugan natin dito? It can mean that who will also confirm you, yung who dyan, si Jesus Christ. Jesus shall establish you in the hopes of the gospel. He shall make you firm. Kahit ano pang trials, kahit ano pang efforts to shake your faith, to remove you from the firm foundation on which you now rest. Let him who thinks he stand, take heed, lest he fall. Sabi sa Bible. Ito ang promise. Kung sa Diyos lang, kung kay Kristo lang, walang problema. I will keep you strong, sabi ni Jesus. Pero hindi po yun one-way dictation, mga kapatid. You and I have to respond. We have to submit to Him. Kung anong gusto niyang ipagawa sa atin, gagawin natin. He cannot keep this promise if we cannot keep our end of the bargain. Kung ang sa simbahan, pinangakuan ng ganito, I will keep you strong to the end. Nawasak. Palagay nyo, kasalanan ni Kristo? Palagay nyo, kasalanan ng Diyos? Gusto ba ng Diyos mangyari na ma-dissolve ang isang simbahan, mga kapatid? Pangalan niya kaya nakataya dun. Hindi, never. Never yun na gusto ng Diyos. Anong nangyari dun? Yung mga tao dun did not keep their end of the bargain. Kung si Kristo lang tatanungin, I will keep you strong to the end. But we have to do our part. Tayo na nandito mismo, mga tao ng church, tayo yun. Tayo ang gagalaw. Sabi ba dito, called into the fellowship, ito po ay first called to a relationship with God and a fellowship with God when we accepted Him. But we are also called to the body. So personal po ito, our fellowship, our personal relationship with God and fellowship with Him. But we are also called into the local body of believers and even the global body of believers. So if a child of God falls, he does not fall alone. Dala-dala niya ang pangalan ni Kristo. Dala-dala niya ang simbahan ni Kristo.
Kikita nyo naman yung nangyari sa matatayog nating tinitingala, nating mga leaders na mga tele-evangelist na kung ano-anong mga nangyari, mga kapatid. Sila lang bang lumagpak? Hindi. Dala-dala niya yung pamilya niya. Dala-dala niya yung simbahan niya. Dala-dala niya yung pangalan ni Kristo. Naging mocking, naging katatawanan tuloy. Ang pangalan ni Kristo dahil sa pagbagsak ng mga leader na yan. So if a child of God falls, he does not fall alone. This is how Paul starts his letter, reviewing the calling of the Corinthians. Then he shifts to their condition. Ano nga ba yung condition nila? They are a divided church. At kahit na yan ang next section ng kanyang letter, alam niyo po, inumpisahan niya yung section na yan with a prayer, an appeal. Basahin natin lahat-lahat ng kanyang prayer. Ready, go. I appeal, brothers, in the name that you all agree. No divisions. That you be perfectly united in mind and thought. The same prayer po ni Jesus yan sa John 17. That they may be one, just as you and I are one, Father. Sabi niya ganun. Para sa atin din po itong prayer na to, mga kapatid. And so before Paul addresses the problem, Paul verbalized the end that he had in mind. At ano yung end na yun? That there may be perfect unity in the body. Tayo rin po. Yun ang gusto natin mangyari. That there may be perfect unity in the body of Christ at Fairview Christian Fellowship. Does that mean uniformity? Pare-pareho na lang tayo ng utak? Hindi po. Yan po ay unity, hindi uniformity na para kayong robot. Lahat na lang kayo AI. Hindi. Maganda nga yun, may diversity kasi ang ganda ng discussion. Pero hindi divided, hindi disunited. Sabi niya, my brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me, nagsumbong. Mga kapatid, nagsumbong. That there are quarrels among you. Kung walang nagsabi kay Paul, hindi malalaman na may quarrels. What I mean is that one of you says, ano sabi ng isa? I follow Paul. Oh, wow. Ito po yung Paul's Forever Fans Club. Yeah. Ha? Ito yung mga Paulinians forever. Yan. Ha? Parang yung mga yun ang inabutan ng mga Noranians at mga Vilmanians dyan. Ha? Ayaw umamin talaga. Ayaw. Ha? Tapos, ano pa? Sabi niya, ha? Kasi si Paul nga naman ang founder ng church. So, loyal kami. Loyalista to kay Pablo. Sabi pa, and another says, I follow Apollos. Wow. Ito naman po yung die-hard Apollos fans club. Ha? Kasi po ito si Pablo, nabighani ng kagaling, ang galing daw po magsalita nitong Apollos na to. Trained siya sa speech, declamation. Talo niya si Pablo, actually. Napakagaling daw po magsalita. Very eloquent speaker. At nung panahon na yun, sa Corinth po, talagang binabayaran yung mga ganun. At saka yung marami kang tagasunod kapag magaling ka magsalita. Ha? Kaya meron siyang fans club dyan. Ano pa? Meron bang isa naman? I follow Cephas. Wow, hindi natin alam kung nakarating si Cephas dyan. Pero malangmang po, yung mga Hudyo daw yun. Mga Hudyo po na naging Kristiyano, simbahan na yun, sila naman ay ang kay Peter. Kasi si Peter po ang minister to the Jews, di po ba? So, sila po ay nagtatag ng St. Peter's Fans Club. At lastly, may pang-apat na grupo ito, mga kapatid. I follow Christ. Ito naman yung mga purists. Purist. Sila po ay kay Kristo daw. Ayaw nila ng second-rate, trying hard, copycats. Kay Kristo kami, sabi niya gano'n. Ngayon, ito po ang tanong ni Pablo. Is Christ divided? Hinati-hati ba si Kristo? Pangalawa, was Paul crucified for you? Paul? Oh, ito pa. Were you baptized in the name of Paul? Mga rhetorical questions answerable only by
Answerable only by? Ano nga answer? Yes or no? Hindi naman eh. Hindi naman pinaghati-hati dito si Kristo, dito walang Kristo. Walang ganun. Iisa ang Kristo. Iisang namatay sa krus. Iisang pangalan na kung saan tayo ay maliligtas lahat. Iisa yun. Sabi, for Christ did not send me to baptize. Buti na lang daw, wala siyang binaptize, kundi pati baptism. Baptize kami kay Paul, kayo kay Apollos lang. May mga ganun eh. Mga kapatid, huwag tayong ganun. Baka dito sa church na to eh, sino magpipreach sa Sunday? Ay, si ano? Ay, next Sunday na lang ako. Baka may ganun din fans club din eh. Ha? Huwag tayong ganun mga kapatid. Iisa ang ating ulo. Iisa ang ating pinagsisilbihan. Iisa ang ating Diyos. Si Kristo. Ang ating head of this church. Huwag kayong gumawa ng mga fans club. We don't want to be divided. Hindi po na kagustuhan. Hindi po yan kalooban ng Diyos kailanman. In spite of being a divided church in Corinth, ang Corinth po ay tinawag na blessed church pa rin. Bakit po? Why do we say it's still a blessed church? Because the message of the cross became to them the power of God in them. As the verse says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. It is the wisdom of God. Ano po ibig sabihin yan? Yung talagang ayaw sa Panginoon, they continue to reject the gospel, mananatili po silang kahangalan ang tawag nila sa message ng cross. So blessed sila. Bakit po? Nabuksan ang kanilang mga mata na naintindihan nila ng mabuti yung gospel. Kaya sinasabi natin na blessed pa rin po sila. So the Christians in Corinth were blessed because their spiritual eyes were open to the message of the cross. Tayo po, blessed ba tayo? Blessed ba tayo? Amen. Nandito nga kayo, naintindihan niyo yung gospel eh. Simpleng gospel. At pananampalataya natin, nilagay natin kay Kristo. Hindi sa ating pagsimba, hindi sa ating paggawa ng mabuti. Hindi. In Christ alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, wala yung mga kailangan, huwag ka kumain ng dinuguan, wala yun. Kay Kristo lang kami. By grace alone. Pangalawa, Christ preached to them has become the power of God and the wisdom of God. Kasi po yung mga Hudyo nakahanap ng mga miracles. Sa totoo lang, napakaraming miracles ni Jesus. Hindi pa rin sila naniniwala. So blinded. Kaya kapag nakakita tayo ng miracle, praise the Lord. Kapag hindi, praise the Lord pa rin. Bakit? By faith tayo mga kapatid, but not by sight. By faith tayo ang ating pananampalataya. Hindi nga natin nakita si Kristo eh. Nakita niyo bang pinako sa krus yun? Pero naniniwala tayo. By faith, we are saved. Eh yun ang mga Grego, gusto nila wisdom, kaya talastasan ng kalinuhan. Ha? Oh. Kaya itong mensahe ng cross, para sa kanila, ay kahangalan. To the called, Jews and Greeks, kahit Greek yan, basta tinawag, hinirang ng Diyos kapag gumalaw ang banal na spirito sa tao, kahit Hudyo ka, kahit Griego ka, kahit ano pang nasyonalidad mo, maiintindihan mo ang gospel at tatanggapin mo yun kahit gaano kasimple ang mensahe yun. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. At ito ang bottom line. The foolishness of God is wiser than man. And the weakness of God is stronger than man. Ba't hindi, ang gospel po, saan ka naman nakakita kung tayo mag-iisip lang na parang isip ng mundo at ng logic at ng common sense? Saan ka naman nakita ng tagapagligtas mo namatay nga paano kayo liligtas nun? Namatay nga. Pinako sa krus. Alam nyo ba yung krus na yan? Para sa mga kriminal yan. Tapos tatawagin mong Panginoon, kriminal, pinako, napahiya, hubot-hubad, pinako, pinatay. Tapos tatawagin mong tagapagligtas. Hindi ba kahangalan yun? Kahangalan sa mga bulag na spirito.
Bulag pa ba kayo mga kapatid? Hindi na, ba't parang malungkot kayo? Hindi ba kayo masaya na tayo ay nakakilala sa Panginoon? Amen! Tayo po ay napalaya. Kayo, napalaya na ba kayo? Parang sa pamamagitan ng simpleng kinakatisuran nga, a stumbling block to the Jews, sabi. Natisod sila, bakit? Kasi Hudyo nga na pa ako dun eh. Tapos tatawagin mong Panginoon mo, stumbling block. Kasi nga, spiritually blind pa. Ganyang kahalaga mga kapatid. Kung kayo may mga kamag-anak, mga kasama sa trabaho, mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, spiritually blind pa, mga kapatid. Okay? Anong gagawin doon? Kailangan nyo ipanalangin yun. Wala namang ibang gagalaw doon. Wala ka nang masasabi doon na hindi nila alam. Dahil mula ng pagkabata, yun ay nagdadasal na. Nagluluhod yun. Tuwing alas 6, meron silang mga ritual na at marami. Pilipinas pa. Hanggat hindi nabubuksan ang mga mata ng Espiritu, hindi po sila makakaunawa ng simpleng gospel. Kaya anong kailangan? Ipanalangin nyo pa rin po sila. God chose them, not many of wise, sabi. God chose them. Sino ba sila? Mga foolish, mga weak, mga slowly, mga despised. Alam niyo po, sinulat ito ni Pablo sa mga Korinto. Parang insulto naman to. Ano ba tingin ng mamang to sa amin? Lowly kami, despised kami, foolish kami, weak kami. Ay biglang niya sabihin, yung inaasahan ng mga tao sa mundo, sino yung mga yun? Ay yung mga nasa palasyo. Sino yun? Yun po yung mayayaman. Yun po yung mga pinanganak sa mga mamahaling ospital, hindi sa lying-in o sa bahay o sa sabsaban. Hindi. Yun ang, sa mundo, sa tingin nila, yun ang mga dapat ay maligtas. O makaunawa. Hindi. Sinong pinili ni Kristo? Mangingisda. Ha? Mga mangingisda. Anong estado nun sa lipunan? Wala. May pinag-aralan ba yun? Nag-aaral ba yun sa rabbinic schools? Hindi. Sinong pinili niya? Tax collector, sinner. So, God chose the foolish, the weak, the despised of this world. In order to what? To shame the wise. Para mapahiya nga yung mga mayayabang na mga gaano karaming sobrang talino ang nakaunawa ng simpleng gospel. Mahirap po yun, Sharon. Didebatihin ka pa nun. Hindi sila makapaniwala na ganyan kasimple ang pagpunta ng langit. Gaano kasimple? Abay, maniwala ka na namatay si Kristo, pambayad ng mga kasalanan mo, para hindi na ikaw magbabayad ng kasalanan mo kasi bayad na, buo na, hindi na kailangan gumawa ng kahit ano pa, because by grace alone, through faith alone, in Christ alone, are you going to heaven. Hindi nila maunawaan. Bakit? Kahit pa memorize nila yung Bible, kahit pa may mga nagtuturo nga sa Bible school na hindi naniniwala, hindi nila alam na sila hindi naniniwala. Sobrang talino. God did not choose them, sabi ni San Pablo. God chose you, mga simpleng mga tao. Hindi kailangan mataas ang pinag-aralan. Kaya huwag kayong titingin sa mga sarili nyo na kayo mababa, mga kapatid, kung kayo naririto, kung kayo ay anak ng Diyos, kung kayo nakakilala sa Kanya bilang Panginoon, tagapagligtas, kayo importante sa Diyos. You are the chosen one. Hindi po binabaliwala ang Kanyang pinili tayo, yung pinili na yun. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang royalty yan? Mukha ba yung may PhD? Mukha ba yung of noble birth? Hindi. Pero pinili ng Diyos yan para maging anak niya. Amen? Tayo yun, mga kapatid. Tayo yun. Let us rejoice in the fact na hindi yan po ang pamantayan ng Panginoon. Bakit? That no one may boast before Him. Ganun po, kinamumuhian ng Diyos ang pride. Kaya kung ikaw ay masyadong pride, mga kapatid, palitan mo na ng sinigang. Ng tinola. Masyado kang fried chicken. Ayaw sa'yo ni Lord. Promise. Ayaw sa'yo ni Lord. Ayan. Sineshame nga niya Ninanalify niya yung kataasan ng tao.
ikaw naman, binababa ka pa ng Lord. Binababa ka na nga ng Lord. Ayaw mo pa rin magpababa? Abay, napakatigas ng ulo mo talaga, kapatid. Paano ba yan? Anong gagawin sa'yo ni Lord? Some of us experience situations na talagang humbling. Tama ba yun? Sino nakaranas nun? Ako lang? Sino na nakaranas nung parang talagang parang binababa ka ng Lord na wala kang magawa, kundi umasa na lang sa Kanya, Lord, di ko ito kaya. May naranasan ba kayong ganon? Very humbling experience. That's why it's called humbling. Para maging humble ka. Hambog ka pa rin hanggang ngayon. Abangan mo yung susunod na humbling experience mo. Baka hindi na lang humbling experience yun, mga kapatid. Makinig po tayo sa nangyayari sa atin. Nangungusap ang Panginoon dun. Why? That no one should boast before Him. No one should boast. Why? Because it is only because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. Our righteousness, our holiness, our redemption. Because in Him, sino yung Him? Jesus nga rin yun. That you are in Him, sino yun? Christ din. Ano pang may pagmamalaki mo? Kaya ka na pupunta ng langit hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Diyos, kundi dahil kay Kristo, kundi dahil sa banal na Espiritu. Kung para sa iyo lang, nako, doon ka sa walang aircon, tagal na. Anong pagmamalaki mo? And yet some of us have not humbled ourselves before God. Let him who boasts. Gusto niyo magmayabang? Boast in this. That you know me, sabi sa Bible. Let him who boasts, boast in this. That he knows me. Diyos, huwag kang mayabang. Okay, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Huwag kang mahiya. Huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. Tanggalin ang pride na yan. Si Kristo lang ang ating ipagmalaki. And this same Christ, to whom we owe our salvation, this same Christ, to whom we owe our eternal life, this same Christ, to whom we owe our victorious daily Christian living, to whom we owe our power and wisdom every day, to whom we owe our spiritual gifts, to whom we owe our testimony. This same Christ, to whom we owe becoming children of God, being chosen of God. Sa Kanya lahat galing yan. This is the same Jesus who will keep His church strong to the end. Yan po ang pangako ng Diyos. Yan po ang pangako ni Kristo mismo. Siya ang nagtatag ng church. Siya ang magpapatapos ng church. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo, lahat gagawin niya upang tayo maging strong hanggang sa katapusan. Ang tanong tayo, are we willing to be part of a church that is being strengthened by Jesus Christ Himself? Anong pinagagawa sa inyo ni Lord sa simbahan na to? Anong involvement ang matagal nyo nang iniiwasan, pero matagal na kayong sinasabihan ng Lord? Baka meron. Mag-obey po tayo. That's the only way, mga kapatid, na tayo ay makausad. God will always do His part. Jesus will always keep His promise. You and I, tayo yung may issue dito. Kung ang Diyos lang ang tatanungin, I will keep you strong to the end. 43 years, so what? Next 43 years, God will keep us strong. Will you and I be a part of the strengthening of this church? Let us pray. Fairview Christian Fellowship po ay nangangarap to be a loving community of Christ-like disciples who are soul-winning, who are intentionally disciple-making, who are spiritual multiplying, who are church planting and missionary sending,
A church that is reaching the unreached people groups. A church that is worshiping together in a house of prayer. That is our dream. That is our vision for Fairview Christian Fellowship. And Jesus will keep this church strong to the end. Let us be silent before the Lord. Hingan niyo po ng lapat sa mga buhay natin, application ng ating narinig ngayong umagang ito. Makinig po tayo sa Holy Spirit. Panginoon, kilala mo po ang bawat isa at nangungusap ka sa bawat isa. Yung iba ay madali lang makarinig sa inyo, sensitive sa inyo. Yung iba po ay kailangan pa ng konting pakinig sa inyo. Yung iba naman po ay nagtitingang kawali talaga sa Diyos. Ikaw lang po ang nakakaalam ng bawat puso na naririto. Holy Spirit, inihiling namin sa iyo na patuloy mo pong udyukan ng bawat isa sa amin. Encourage us with this message. Encourage us with these words that Jesus will keep His church strong to the end, regardless. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant that brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen and amen.